Hello, magandang hapon sa inyong lahat, no? So may mga balita tayong pag-uusapan ngayon. Una ito, no? Ha? Sige, play natin to. Yung kay Nacho Montenegro. Di ba ito ay nag-resign daw ba? Or tinanggal, whatever. Alam ko nag-resign yata eh. Dahil staff ito ni Robin Padilla, di ba? Then napabalita na di umano daw ay nagmariwana daw ito sa nagmariwana sa Senado. Inireklamo ng aktres at dating political officer ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro ang isang empleyado ng Senado at ilang pahayagan. Reklamong libel ang inihain ni Nadia laban sa ilang pahayagan kaugnay sa artikulo ng mga ito na nag-ugnay umano sa kanya sa nahuling gumagamit ng marijuana sa Senado. Reklamong unjust vexation at paglabag sa... Mahina yung unjust vexation, Mahina yun. Tsaka, ba't parang ang tagal na nito eh, di ba? Parang ano pa bang isasalba mo sa image mo niyan, men? Wala nang, actually kahit sa totoo lang, no? Sa bagay, karapatan niya yun. Bilang citizen ng Pilipinas, karapatan niya yan eh. Pero kahit na wala ring mangyayari eh. I mean, ibig ko sabihin, ano ba ang sisirain pa sa'yo? Na nagmariwana ka dun sa Yun ba yun? I mean, gaano ka pa ba ka-importante sa sirkulasyon ng... Joke lang ha. Hindi, karapatan niya naman yan na kahit sino sa atin, no, pag feeling mo na violate ka, kaya lang sa akin, parang waste of time na to eh. Tsaka yung issue patay na, bubuhayin mo lang eh. Sa totoo lang, let's say 'di ba, nag-resign ka tapos napabalitaan na nagmariwana ka. Limot na ng tao 'yun eh. Hindi naalala nyo pa ba 'yon? Limot na ng tao 'yun, parang binuhay mo lang ngayon, ma'am. 'Di ba? I don't know, ano pa ba yung isasalba niya sa image niya? Umano sa kanya sa nahuling gumagamit ng marijuana sa Senado. Reklamong unjust vexation at paglabag sa Safe Spaces Act naman ang inihain sa Pasay Prosecutor's Office laban sa isang empleyado ng Senado. Ayon sa abogado ni Nadia, mali at malisyoso ang kumalat na balita. Pero ba't hindi libel? Akala ko libel yung yung isasamba. Dahil base sa report ng Senate Office of the Sergeant at Arms, ay vape lang ang nakita kay Nadia. Nitong Agosto, nagbitiw si Nadia bilang political officer ni Senador Robin Padilla. Minabuti niya raw gawin ito dahil ayaw niya umanong may madamay pang iba. Anong madamay na iba? Ikaw lang naman yung sinabing nagmariwana dun eh. Ano yung idamay yung iba? Whatever, no? Hindi, sa akin, dapat hindi niya na pinalagan yan eh. Nakakalimutan na ng tao yun eh. Binuhay mo na naman eh. Well, inuulit ko, pagpapasya niya yung karapatan niya yun eh. Bilang, ng Pilipinas eh. Kahit pa sabi mo manalo ka dyan, wala rin naman paki yung tao. Next! Ito, matagal ko na hinala ito before. Ito panoorin natin to. Kasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control project sa Las Piñas. At nakatutok sa Refran. May 5 taong Secretary siya dun, di ba? po bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Senador Mark Villar noong Duterte administration. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw nung panahong yun, nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure project sa Las Piñas. Sa totoo lang, I was surprised. Nasurpresa ako na sa dinami ng senador na kinanta, hindi ito napasama. Na ito pa mismo ay pa ng secretary pa ng DPWH. 'Di ba? Feeling ko ang kumanta dito sila Diskaya eh. Medyo
nangingimi lang sila Diskaya na, kasi yung mga ibang kinanta ni Diskaya siguro totoo, no? Pero hindi ako convinced na yun na yung kabuuan. Marami pa siguro siyang hino-hold na pangalan. Isa ito doon. Di ba? Nagkaroon tayo ng prediction nung nakaraan. Talagang, ako sa akin, nasa list ko to eh. Yung kay Nancy Binay kasi na pagkakasangkot, parang medyo ano pa ako doon eh. Alanganin pa ako eh. Ito yung talaga yung ano, yung malaki hinala ko. Ang balwarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. Nako. 10 billion? Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano man maisip mo, yun na yun. Meron pa kang ano eh, meron pa kang yung mayor niya nireklamo sila, 'di ba? Iba na yung mayor ba ng Parañaque? May ginawa daw yan na ano eh, na daan na hindi naman daw talaga kailangan yung daan na yon. Ginawa lang yung daan na yon para diretso dun sa mga subdivision na ginawa nila. Nakalimutan ko na yun eh. Kinakalkal ko kanina, hindi ko na matandaan kung sinong mayor ba ng Parañaque? Parañaque, no? Sige nga, anuhin natin ngayon. Parañaque mayor. Parañaque mayor. Si Olivares? Tama ba? Mayor Olivares. Tingnan nga natin, hanapin nga natin yun yung sa Villar. Olivares Villar. Yung may daan na pinagawa. Parañaque. Wala eh. Ang lumalabas yung ano nila ngayon eh. Wala, hindi ko na mahanap yun. Pero may sinasabi kasi sila doon na na pinagawa nila daw di umano. Yung sa gilid yun ng ilog eh. I think TV Patrol ba yun? Ano bang umano? O sa 24 oras? Well, hindi ko na makita eh kung saan yun eh. Pero ang istorya na narinig ko, sino mga taga Parañaque dyan? Itong mga mga bilyar, may pinagawa daw silang daan, di umano, doon sa tabi ng ilog. Parang hindi naman daw importante yon. Ang nangyari doon sa ilog, kaya sila binaha dahil kumipot yung ilog. Lumiit yung ilog. Ang tanging reason daw, kaya daw pinagawa yon para daw maging accessible yung mga subdivision na pinagawa nila doon, di umano. Hinahanap ko yun eh, hindi ko na kanina ko pa hinahanap yun bago ko i-report ito eh. Diba? Sino ba nagboto sa mga bilyar? Kaya binoto nyo ba? Kasama yan, lahat, in the menu. From school buildings to roads to... Ako, dami! To revetments, lahat yan, kasama yan. Dahil dito, iniimbestigahan siya. So ang commission, 'di ba? Ang kalakaran, ang commission ng contractor do sa mga boss nila 25 to 30%, 'di ba? So just imagine yung 30% ng 18.5 billion.
pwedeng yun yung nakulimbat ng ano eh, ng proponent, di ba? 18.5 billion. 30. Ang 30% ng 18.5 billion. Tingnan natin 30%, 18.5 na lang. 30%. Sorry, mahina ako sa mata. Of 18.5. So, 5.55 billion. Posibleng naibulsa ng proponent dyan sa ano na yan. Eh, sino pa yon? Malamang, di ba? Sila, ano din yan. Mga bilyar daw eh. Kasi nung time na senador siguro si Ma'am Cynthia Villar, DPWH secretary naman yung anak niya. So, may parte pa rin yung anak niya doon. Hindi lang 5.55 billion siguro. Kung totoo yung reklamo, no? Diba? Nako. Pilipinas. Ngayon ng Department of Justice. And also a senator. Ano yan eh, kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? Kasi you have something to do with the, with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Kasama rin sa investigasyon ang kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar. Nako! Pati na Congressman din pala ito, no? Ay talagang ang dami nilang makukuha dyan kasi, di ba may part ang senador dyan, may part ang congressman, tapos DPWH secretary pa. Nako, patay tayo dyan. Kasama ka na ron. Kasama rin sa investigasyon ang kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Or third degree pa. From Cynthia to the contractor is third degree. Bahagi ang investigasyon sa mga Grabe, no? Anak, DPWH secretary, may parte yun. Yung congressman, may parte yun, si, Camille. Senador yung nanay, may parte. Diba? So, tatlo na sila, no? DPWH secretary, congressman. Kasi yung mga mayor, wala naman yun eh, diba? Ang transaction, DPWH, yung congressman, ganyan. So, yung contractor pa, pinsang buo pa. Naku. Third degree nga. sa case build-up sa mahigit 6 na pong mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may relasyon sa mga kontratista. I don't know if that's known to them or it's just that the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address, and we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Grabe talagang ginahasa ang Pilipino, talagang lahat ng degree, tinaniman. Ayos Sko. Next. Ito naman, balik tayo sa mga diskaya. Sa ibang balita, kinumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicles ng mga diskaya kaninang madaling araw dahil bigo umanong isumite ang mga kaukulang papeles nito sa ibinigay na palugit. Pagpapaliwanagin din ng BOC ang ilan nilang tauhan kung bakit nakalusot ang mga mamahaling sasakyan. Wala yung kalakaran sa customs yan eh. Nakwento ko na ba sa inyo? Yung kapitbahay namin dito, ganyan din. Minsan naka-Jaguar, minsan naka
Ang pinakamagandang kotse na nakita ko diyan na nasa kanya, yung Porsche 911. Gandang-ganda ako doon. Papapicture nga ako doon minsan eh. Although na mabait naman yun, ano, yung kapitbahay namin na yun. Pero, alam mo yun, nakakaduda talaga. Diba? Halata mo talagang may anomalya. Pero mabait siya. Mabait naman. Pagkakaalam ko kasi sa ganyan, nakukuha nila yon, binibiding yan, di ba? Let's say pag may nahuli sila na luxury car, ibibiding nila yan eh. Tapos ang maglalaban lang sa bidding sila lang, kaya nakukuha nila ng murang halaga. Yun ang pagkakaalam ko dyan eh. Nakatutok si Jomer Apresto. Kuha yan sa mismong compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Isa-isang inilalabas sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya para dalhin. Ingat na ingat siguro mag-drive niyan, ano? Baka magasgasan mo yan. Bayad ka. Sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila. 2:37 a.m. ng madaling araw. Oh, Rolls Royce yun ah. Dito sa tanggapan ng Bureau of Customs ang mga luxury vehicle ng pamilya Din-drive lang ng paganon-ganon yung Rolls Royce. Diskaya. Base sa impormasyon, 1:54 a.m. kanina na makaalis sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City ang unang batch na mga ito. 2:43 a.m. naman ang dumating ang pangalawang batch na mga sasakyan. Pasado alas 5 ng umaga nang dumating ang ikatlong batch na mga luxury vehicle. Ito raw yung mga hindi umaandar kaya kinailangan pang gamitan ng tow truck. Sa kabuuan, 13 luxury vehicle na ang nasa loob ng BOC. Ano lang kami dito for security reason dahil dadalhin dito. Ang info ko dito is warrant of seizure yan kaya tapos dadalhin dito na inisyu ng Bureau of Customs. Yun lang ang information na kaya. Hindi nila maisagot eh. Ito talaga sila kumare ko at kumparing Diskaya. Nag-flex pa kasi kayo men eh. Diba? Flex pa kasi kayo eh. Siguro kung hindi kayo nag-flex dyan, hindi mainit sa mata yan. Habang iniimbestigahan yung kaso nyo, siguro naka-imbak pa rin yan sa inyo, di ba? Hanggang sa makalimutan na ng taong bayan. Pinlex nyo pa kasi eh. Ayan, tuloy, di ba? Yung kayabangan talaga minsan ng magpapahamak sa'yo eh. Sinagawa ng Customs ang warrant of seizure and detention sa 13 sasakyang walang katibayang lehitimo umano ang pagkakabili. Bigo raw maibigay ng mga Diskaya ang mga papeles na mga ito sa loob ng palugit na ibinigay ng Customs hanggang kahapon. Kasunod ng isinasagawang investigasyon sa mga sasakyan, sinabi rin ng BOC na ilang personnel nilang i-issuehan ng show cause order para maipaliwanag kung bakit nakalusot ang ilang luxury vehicle ng mga Diskaya kahit wala naman itong mga kaukulang dokumento. Ano yun? Alam mo na, para namang hindi nyo kilala ang palakasan system dito sa Pilipinas. Kasama na sa sistema yun. Diba? Next, ano to? Nasa 100 million ang buwis ng dinabayaran. Tinatayang nasa 100 milyong piso ang buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicles ng mga Diskaya. Ayon po yan sa Bureau of 100 Customs. million. At kung mapapatunayang hindi legal ang pagkakabili sa mga sasakyan, maaari itong ipasubasta. Nakatutok si Maki po. Sa magsusubasta, mga kayo-kayo rin lang. Kukunin nyo sa maliit na halaga. Alam mo yung first ever na nasasakyan ko dati, nung medyo big time pa kami. Ano yun subasta yun sa customs bidding eh. Naalala ko nun yung parang pick-up yata. Alam niyo yung Mazda na pick-up truck nung araw. Yung old model. Pero ako nun mga year 2015. Bata pa ako nun. Yung Mazda na pickup nakuha lang yun ng tatay ko, mga wala pa yata 100,000. Talagang yung sinusumpag mo yung mga nakachamba ka na walang may interest.
mura mo makukuha. Kadalasan nga ano yun eh, alam niyo yung mga Delica na van? Di ba ini-smuggle galing Japan yun? Di ba nagkalat ang Delica na van dito sa Pilipinas? Most of them, di ba? Parang ano, yun nga, yung parang ano lang, nahuhuli nila, ini-smuggle din, binibiding nila. Dahil tinataya nga abot ng 22 million pesos itong Rolls-Royce Cullinan ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya, tansya ng Bureau of Customs, nasa 33 million pesos dapat ang binayarang buwis para dito. Pero isa ito sa mga luxury vehicles ng mga Diskaya na wala na ngang import permit, wala pang certificate of payment o patunay na may binayarang buwis. Sa 30 luxury vehicles ng mga Diskaya, 13 rito may problema sa mga dokumento. Kaya nag-issue ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention. Kung hindi mapatunayan ng mga Diskaya na legal ang pagkakabili nila sa mga ito, ipasusubasta ng Customs ang mga luxury vehicles. Nag-comply sila sa pagbibigay ng Naglalaway na sila Big Boy Cheng dyan. mga dokumento. Swerte yung makakakuha ng Rolls Royce, no? Siguro, makuha mo lang ang Rolls Royce, siguro 20 million. Tiba-tiba ka na doon sa Rolls Royce na yun. Tinignan namin yung mga dokumento nila, hindi kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Tinatayang nasa 100 million pesos ang halaga ng buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicle. Hinihinga namin ng pahayag ang mga Diskaya. Ang tanong, sino ang kasabwat ng mga taga-customs kaya nakalabas sa mga sasakyan mula sa pier? Pinagpapaliwanag daw ang 10 customs examiner, appraiser hanggang deputy collector. Kailangan natin bigyan ng paggalang yung tinatawag na due process. So as the first part ng due process na yan, binibigyan natin ng pagkakataon magpaliwanag. Maaari na raw i-release ang 17 iba pang luxury vehicle ng mga Diskaya pero may kasulatang kung lumabas sa post-audit na kulang ang nabayarang buwis, kailangan bayaran ito. Maliban sa mga Diskaya, sabi ng Customs, iimbestigahan na rin nila ang mga sasakyan ng iba pang personalidad na dadawit sa mga maanumalyang flood control project. Nagkataon Ano no? Chain reaction, no? Pagka inimbestigahan yung isa, dugsong-dugsong na. Wala talaga ligtas eh. Kaya ang kukurutin nila dyan si Diskaya eh, no? Naman kasi flex ka ng flex eh. Pati yung kami madadamay eh. lang nauna yung Diskaya dahil yan yung pinaka-high profile case nitong mga nakaraang buwan. Meron din kami mga isa-submit sa ICI. Kinakailangan naman namin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa ICI para iisa naman po yung takbo ng investigation. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kakalula, ano? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon po. Bye-bye.